Alam nyo, nakakaaliw talaga itong si Attorney Rowena Guanzon dahil sa kanyang mga binibitawang mga banat dito kay si Rizal Ontiveros, kila Trillanes, talagang hagalkak ka sa tawa. Biruin mo naman, pagtawanan niya ba naman dito yung kabubuhan ni Rizal Ontiveros. Ito tungkol dito sa nangyaring shooting incident sa Tacloban. Ngayon, doon sa incident ng Tacloban na yon, nagsagawa ng hearing itong si Rizal Ontiveros, at ang sinisisi nga niya sa nangyari doon ay yung application game na nilalaro ng mga batang naging sanhi nga ng pagkakamatay nga po ng 3 estudyante. So ito, panoorin po natin kung gaano pagtawanan ni COMELEC Chairman Attorney Rowena Guanzon itong si Trillanes at si Rizal Ontiveros. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time pa-live na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. 24 bakit hours. si Senator Risa gusto niya ipasabi na yung game developer na taga Germany? Nako, alam nyo, Sa totoo lang! Yan na yata ang pinaka-weird! para yan yung flower eh. Pinaka-weird na investigasyon talaga yan. Parang yung bulaklak na naging mas na priority pa yung batas ng bulaklak na Ano yan. po sa mga, ano ba, itish? Ipapasabi na ba? Ngayon gusto pa niya ang embassy ng Germany ang magtawag doon sa team developer na yun para magtistigo siya dito. Ano naman po ititistigo niya? Hindi niya kontrolado ang utak ng bawat Hindi niya naman tao. po kontrolado kung sino ang magpapasok dyan sa gaming na yan. Ang inimportante, sinasabi nila na sa gaming daw na yan ay no minors allowed. Hindi ko alam kung paano nila masiscreen Yes. yan. Pero yung ang weird talaga, ang weird na Ng suggestion. ang dami namang pwedeng ano sa investigate in aid of legislation. Yun pa din, yun pa. Hindi ko alam, gwapo kaya yun? Malamang baka mas gwapo pa doon kay Llamas. Kaya gustong makita nito ni Rizal Ontiveros. So nga naman, kasi foreigner yun. Kumpara naman dito kay Llamas na talagang sumasahid sa lupa yung baba. Ngayon, itong plano kasi ni Ontiveros, gusto niya ipasagpina yung game developer ng nilalaro ng dalawang suspect doon sa Tacloban shooting. Na alam naman natin na yung mga naglalaro dyan, hindi naman talaga, hindi ganun kahigpit ang ating batas, ang ating gobyerno para makapaglaro yung mga minor de edad sa ganyang klaseng laro. Kahit hindi naman, kumbaga, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Dahil nga, may mga pagkakataon na nai-skip nila yung mga requirements para makapaglaro, di ba? Hindi nga dinadaya yung edad, kasi hindi naman hinahanapan ng ID or ng birth certificate yung mga batang mag-log in dun sa mga gaming app na yan. So, napaka kumbaga, hindi siya parang irrelevant ba na ipatawag mo yung game app na yon na developer, kasi hindi naman kumbaga hindi naman niya pinipilit yung mga kung sino man yung maglalaro ng kanilang app na yan. So talagang yung plano rito ni Rizal Ontiveros out of this world din. Walang pinagkaiba yung kay Laila de Lima na ipasagpina nila yung Meta doon sa sa ginawa nilang hearing doon sa Congress, kung saan nga yung pinag-uusapan nila yung fake news, sa pagpapakalat nga raw ng fake news gamit yung Meta. So dito naman, ang parang sinisisi rito ni Rizal Ontiveros, itong gaming app na to na nilaruan ng dalawang suspect doon sa Tacloban shooting. So plano niya ipa-block o i-restrict yung paglalaro ng mga kabataan ng mga gaming app na yan sa cellphone. Na which is, sabi nga rito ni Attorney Rowena Guanzon, parang tinuturuan pa nga niya si Rizal Ontiveros na yan pa yung isa sa mga magiging dahilan para ikatalo mo sa eleksyon. Kasi hindi papayag yung mga Gen Z na hindi sila makapaglaro dahil karapatan nila yan. Yung nga lang, talagang kailangan lang ng gabay ng mga magulang o na mas nakakatanda
para kumbaga ano sila rito, maging aware sila kung ano yung magiging consequence ng laro na yon. Hindi ko At alam. saka ito pa, gusto nila i-prohibit yung gaming. Ha? I-prohibit yung gaming, talo talaga kayo. Matatalo talaga kayo sa eleksyon. Mga Gen Ha? Z and everything, Kasi no? mga bata, hindi naman lahat na nag-gaming ay pariwara. Hindi po ba? True. Actually, may I forgot. Eh, Yung di batch ata namin, mas supervised ng malala. mga parents. Mas malala pa yung gaming namin dati. Ano ba I yun? forgot na. Kagabi lang we're talking about it eh. I'm having a dinner Ako with nga, someone. nalulung ako dun sa yung bird na... Tawag dun sa bird na yun. Angry Birds. Hindi, yung bird na ipapakainin ko sa... Painumin ko sa ganitong oras. Bird talaga. Kasi inaaral ko bakit itong mga... Tamagotchi! Kasi Oo. mga pamangkin ko gusto rin ng Tamagotchi. Sabi ko, ano ba to? Sige nga. Nag-Tamagotchi din ako. Ito na isang araw lang, patay na. Yung meron pa yung sa phone kung nasan ka? Ay, Pokemon! Oh my God, isa Ako, pa yon. Na-addict din ako doon. Alam mo ba, kami sa Comelec, meron kaming team building, gender, ganyan. Doon, na seminar. Abay, anong oras pa lang kalahati na lang sa amin ang nandoon nandun sa mga beach, ang mga punong kahoy, yung pala naghahanap ng Pokemon. Iba, abogado pa Di ba? Ano naman yan? Which is true naman eh. Marami namang mga gaming nung mga panahon na medyo bata-bata, mga 60s, 70s yata, or 80s, lumabas yung family computer. Diba? Marami pa dyan mga game na medyo harsh ang tema. Pero nung mga panahon na yun, kumbaga, limited lang yung nakakapaglaro niyan. Pero kumbaga yung concept, talagang kung titingnan mo, medyo same lang naman ng gravity nung nilalaro ngayon. So bakit hindi naman ganun kalaki yung naging impact doon sa atin, mga batang 80s or 90s siguro, mga inabutan yung family computer. So hindi naman ganun kabayolente. Bakit ngayon, parang ang sinisisi rito ni Risa Hontiveros, yung gaming app na kung saan nga yun ang tinuturo nila na naging dahilan nga raw ng insidente doon sa Tacloban. Pero kung titingnan mo kasi rito, ang pinaka nakikita nilang dahilan kung bakit humantong sa ganon, dahil doon sa paniniwala nga ng mga kabataan na kahit gumawa sila ng kahit anong krimen, as long as sila ay minor, hindi sila makukulong. Iyan ang isa sa pinaka tumatatak sa utak ng mga kabataan natin ngayon. Kaya masyado silang matatapang. Hindi yan kagaya nung panahon ng mga 80s and early 80s, mga ganyan, 70s, 80s, 90s na yon, na hindi pa ganun kalakas yung binibigyan nilang proteksyon sa mga kabataan, na talagang mas disiplinado. Diba? Mas madaling matakot yung mga kabataan, lalo na kapag sinabi mo, andyan na yung pulis, huhulihin ka pag ginawa mo yan. Diba? Kaya yung mga kabataan noon, pag may nakitang pulis, takot. Diba? Yung medyo bata-bata, sumipol lang yung pulis, makikita mo na agad yung bata. Talagang andun na yung kanyang pag-aanlangan. Hindi tulad ngayon, yung mga kabataan ngayon, mas matapang pa sa pulis. Na minsan nga may mga dala pang birth certificate, ID, para ipakita na minor sila. At kapag sila ay hinawakan, konting pasalang ang magkaroon sa kanilang katawan, automatic, sila mismo nag-i-insist na kasuhan yung pulis na yon. Diyan mo makikita talaga na sobra-sobra lang kasi yung ibinigay na kapangyarihan or kalayaan, ano pa ba, sobrang pagbibigay ng atensyon ng mga bagay na legal sa mga kabataan, mas tumatapang sila ngayon. Na to the point na pati yung mga pamilya, kahit nga kamag-anak, di ba, magulang, kapatid, ginagamit nila yung kanilang karapatan na yan para, alam nyo, makuha yung gusto nila. So, talagang ang pinaka-main rito, punot dulo nito, yung batas na ginawa na juvenile justice system ni Kiko Pangilinan.
That is also, what do you call this? Hobby, stress reliever. Doon ko lang na-prove Freedom mo yun Hindi ko Choice talaga ako pwede sa virtual na ibon. No. Hindi ko talaga Kinakaya. kaya i-care na ganitong oras, ganito. Kaya, yan, sige! I-prohibit nyo ba ang gaming? At sigurado, matatalo talaga kayo dyan. Mother, may isa pa. Kasi kinasuhan din ni ni Trillanes, si Senator Marcoleta at saka si Senator Cayetano ng cyber libel kasi yung ginawa nilang hearing sa flood control. Anong mako-comment nyo dyan? Yan, isa pa to si Trillanes, yung kabobohan niya. Dati siyang senador, alam naman niya yung rules. Na kapag hindi ka, kumbaga hanggat hindi mo nakukuha yung 13 boto, hindi ikaw ang tatayong Senate President. Hanggat hindi nyo nakukuha kung sino yung nakaupo na current na Senate President, kahit na magbalay-balentong balentong kayo dyan, hanggat hindi nyo nakukuha yung 13 boto, hindi nyo makukuha yung Senate President. So, napakalaking kalokohan yung sinasabi nito ni Trillanes, nasasampahan niya ng kasong cyber libel si Marcoleta, si Alan Peter Cayetano dahil nagkandak sila ng Blue Ribbon Committee hearing nung nagkakagulo pa sa Senado. Si Alan Peter Cayetano pa rin at that time, siya pa rin yung talagang legal na Senate President kasi nga hindi pa siya napapalitan dahil wala pang 13. Nung mga time na yon hindi pa naguhudas si Chis Escudero at si Joel Villanueva. So, napakalaking kalokohan itong sinasabi rito ni Trillanes. Hearing sa flood control? Yung gumawa sila ng hearing SP sa pa siya Senate. at that time eh. Yes. Paano siya magiging liable hanggang wala silang na-elect na SP, which they did now, na 13 na sila. Si Gatchalian. Hanggang wala silang na-elect under the rules of the Senate. Si SP Cayetano pa rin ang Senate President and under his direction. At aminado naman sila. Naupo nga siya doon sa hearing eh. Yes, Andun pa yung, hindi lang si Senator Marcoleta, ang chair mismo ng Blue Ribbon, si Senator Pia Cayetano, ay nandun. That was in performance of their duties. Sana ang libel dyan? Dahil tinawag nila, pinasalita nila yung mga 18 Marines, former sundalo. Retired men in uniform. Teka, you cannot, hindi didikit ang libel when it is, all the information there that's disclosed is privileged. Naman Kaya nga ito, di ba, ginagamit din ni Trillanes ngayon ng administrasyon ni Bongbong Marcos para sa mga kritiko nila. So, kapag ninakuha silang kahit konting butas, talagang ginagamit nila para makasuhan yung mga gusto nilang kasuhan. At ito naman kasing presidente natin, nakikipagkuntsabahan nga rito kay Trillanes sa mga dilawan, pinklawan, sa mga simpatizer ng NPA. Talagang kinakapitalize nila yung kanilang kapangyarihan para kasuhan yung mga kanilang mga kritiko. So talagang dito nilang, buti nila meron tayong kagaya ni Tony Rowena Guanzon na naipaliliwanag yung mga katangahan nitong mga dating mambabatas, mga current na mambabatas sa kanilang mga pinaggagawa. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.